Katotohanan na hindi alam ng nakararami, akala nila normal lang ang mga nangyayari. Sa mga nakahirapan, kagutuman at kawalan ng karapatan at hindi pagkakapantay-pantay. May mahirap, may mayaman, may asensado at may salat sa buhay, mga timbangan at pagtrato na hindi pareho na para bang ginawang tradisyon o sinadya na gawin. Kung ikaw ay tatanungin, ano nga ba ang mas mahalaga? Pera o pagkain, kapangyarihan ng salapi o kapangyarihan ng inaani, mga pagkain na pinaghirapan? Pagtrabahuhan, pagpaparami o pera na gawa sa papel upang gamitin sa pansariling interes? Noong unang panahon ay mas mahalaga ang pagkain kaysa sa pera, sagana sa pananim, sagana sa gulay, sa prutas at mga iba't ibang uri ng laman, dagat kagaya ng isda at iba pa, at maaari kang mabuhay ng hindi. Kailangan ng pera o salapi. Basta marunong at masipag at may alam kung papaano, papaunladin o paparamihin ang iyong mga ginagawa. At dumako naman tayo sa kasalukuyan at ngayon, mas nakikita ang halaga ng pera kaysa sa pagkain na akala natin pera na ang kapangyarihan at ang pera ay dapat masunod kaysa sa tao at mas nabibigyan. Halaga ang pera kaysa tao dahil pag wala kang pera, wala kang kwenta, yun ang sabi ng iilan na akala nila pera ang tunay na bumubuhay sa tao. Pero ang totoo ay isa lamang, itong palabas o panlilin lang para sumunod ang mga tao sa mga ipag-uutos ng kapwa-tao nila. Kapag walang trabaho, wala kang pera, so ano ang wants at dapat mong gawin? Magpaalipin at magpaalila sa mga mas mataas sa'yo. Halimbawa, may ipapagawa sa'yo, kapalit ng serbisyo mo ay ang pera, nila dapat kang sumunod. Doon na nakikita ang katotohanan. Interest ng tao may mga masamang interest at may mga mabuting interest. At ang mahihirap ay kailangang nilang magpakapagod, magpaalipin upang mabuhay isa sa mabuting interest. Dahil sa kahirapan, meron din mga gumagawa ng masama at biktima ng kahirapan. Ito ay masamang interest. Ito ba ay sinadya o nagkataon lang na gawin tradisyon ang mas kapakinabangan ng pera kesa sa pagkain na ang dapat sana ay nagparami ng pagkain, agrikultura, pananim at masaganang buhay nang sa ganon ay kahit walang maraming pera o kahit hindi na uso, ang salapi wala sanang nagugutom. Nang dahil sa pera marami ang naging makasarili, mapagkunwari at mapanlin lang at nakabuo ng salitang mahirap at mayaman at nagkaroon ng hindi pagkakapantay-pantay. Nagkaroon ng sinusunod at sumusunod, tumaas ang mga kriminalidad. Ang mas masama pa ay iilan lang ang nasa saganang buhay. Mas marami ang naghihirap, nakakagawa ng masama dahil sa kagipitan, kagaya na lang ang mga pagnanakaw dahil sa gutom at ang mga kabataan babae o lalaki na ipinagbibili hangga't kanilang mga sarili, mga taong natutunan man lamang mandaya, ang hindi napapansin ng iba, mga taong handang pumatay para lang mabuhay, mga taong bumibili o nananakop ng lupain na para dapat sa lahat at hindi lang para sa kanila, na tinayuan ng mga kanilang pinagkakakitaan, pansarili, na imbis na taniman ay ginawang negosyo ang lupain. Ang lupain at katubigan o karagatan ay para sa lahat, pero ang nangyayari ay naging pag-aari ng iilan mayayaman. Ngayon tatanungin ulit kita, ang mas mahalaga, pagpaparami ang pera o pagpaparami ng pagkain? Karangyaan ng kasaganahan ng lahat o kasaganahan ng pansariling interest ng iilan nangugurakot ang hindi mo nalalaman na ninanakawan ka na pala ng kapwa-tao mo? Kung minsan ang mga taong biktima ay sila ang mga walang sala dahil sila ay nabulag at napaikot lang din ng sistema. Pero ang mga totoong may kasalanan ay ang mga taong gumawa ng laro ng totoong buhay na sila ang kumokontrol nito. At kinokontrol ka ng mga mas may alam kaysa sayo nang hindi mo napapansin o namamalayan. At ano sa tingin mo ang mangyayari kung mawalan ng supply ng pagkain at pera na lang ang maghari sa mundo? Dahil akala ng lahat pera ang mahalaga kaysa pagpapayaman ng kasaganahan, pagkain. Paano kung magkaroon ng crisis o kalamidad dahil sa mga polusyon, dahil sa mga usok na sumisira sa oxygen ng Earth? Paano kung hindi na kayang magpatubo ng pananim ang kalupaan dahil sa pagkasira o ng tuluyan
Dahil sa mga kemikal na nararanasan nito sa iba't ibang ginagawa ng tao at maranasan natin magkasakit. Ang mga hayop na rami natin sa araw-araw para may makain. At pagkalason ng mga laman, dagat kagaya ng isda at iba pa. Dahil sa atin pagkakalat, ngayon isipin mo mabuti ang mas mahalaga, pera ba o pagkain? Pera na nakasalalay ang pagkasira ng lahat or mga tanim at agrikultura. Nakakatulong upang palakasin ang oxygen ng Earth. Noon nabubuhay tayo sa pagkakaisa ng lahat. Ngayon nabubuhay na lang ang tao para makipagnegosyo sa bawat isa.